Samantala, itinutuloy ngayong araw ng House Quad Committee ang pagdinig tungkol sa war on drugs, extrajudicial killings at mga iligal na pogo. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, binalikan ni House Committee o Quad Committee Lead Chair Robert A. Barbers ang testimonya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa komite na inutusan niya ang mga pulis na patayin ang mga sangkot sa droga na manlalaban o kaya ay pilitin ang mga itong manlaban. Binanggit din ni Barbers ang napatunayan ng komite na may reward system para sa mga makakapatay na mga sangkot sa droga. Isa sa mga resulta ng mga pagdinig ng Quadcom ang paghahain ng komite ng panukalang batas na kinukonsidera ang EJK bilang heinous crime at nagpapataw rito ng mas mabigat na parusa. Naghain din ng panukalang batas ang Quadcom para sa pagpapawalang bisa sa mga birth certificate na iligal na nakuha ng mga dayuhan matapos madiskubreng maraming Chinese nationals ang nagpapanggap na mga Pilipino at sangkot sa drug trafficking at pogo. Naghain din ang Quadcom ng panukalang batas na nagbaban sa mga pogo. Binatikos ni Barbers at Quadcom co-chair Bienvenido Abante ang mga vlogger na nagpapakalat daw ng maling impormasyon kaugnay sa Quadcom. Sabi ni Abante, kaya nga nabuo ang Quadcom ay dahil galit ang bansa sa iligal na droga, sa pogo, sa extrajudicial killings at iligal na pagbili ng mga dayuhan ng lupa sa bansa. Dapat ay 9:30 ngayong umaga nagsimula ang pagdinig, Rafi, pero naantala ito ng 1 oras. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.